Ang bidyong ito ay isang salaysay o advice sa mga kababaihan, ngunit nasa inyo pa rin ang pagpapasya. Sa araw na inyong kasal kayong dalawa ang sobrang saya. Makikita yan sa inyong mga mata. Yung pag-iibigan na walang hanggan. Ang pagmamahalan na walang makakahadlang kahit sino man. Gusto nyong ipagsigawan sa buong mundo na mahalin nyo ang isa't isa. Ipinagmamalaki ninyo ang isa't isa na kayo na ang magsasama habang buhay. Sumusumpa kayo sa Panginoon at sa lahat ng tao na nandoon sa inyong kasal at sa buong mundo na kayo'y magmamahalan magpakailanman. Sa buhay mag-asawa, hindi yan pabonggahan ng wedding dress, palakihan ng cake, palakihan ng gastos. Ang pinakamalagang tanong na dapat isaisip, hanggang kailan at hanggang saan ang inyong pagsasamahan? Kakayanin mo ba ang mga pagsubok sa pinasok mong relasyon na inyong sinumpaan habang buhay? Masaya at maganda pa sa unang buwan o iilang taon na pagsasamahan. Ngunit kapag dumating na ang panahon na sabi nga nila na fall out of love ka, lalong-lalo na sa lalaki na naaakit sa ibang babae, kaya mo pang ipaglaban ang inyong pagmamahalan? Araw-araw kailangan mong kumita ng pera, pangtustos sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi mo na namalaya na wala na kayo ng oras sa isa't isa. O mayroon ding mga babae na nasa bahay lang, nag-aalaga ng mga bata at inaatupag ang gawaing bahay, na nakalimutan na rin ang mag-ayos dahilan sa sobrang pagod. Kapag nangyari man ang di mo inaasahan na makakita ng iba ang iyong asawa, o sabihin na natin na nangangaliwa o kaya sumakabilang bahay, kapag nalaman mo yan, huwag agad magpanik, girl. Umiyak ka lang muna ng umiyak hanggang mabawasan ang sakit na nararamdaman. Huminto ka, magdasal, humingi sa may kapal ng tatag ng loob na harapin ang pagsubok sa buhay may asawa. Hanggang sa maibisan ng konti ang nararamdaman. Huwag ka munang makinig sa mga sabi-sabi. Mag-isip kung paano mo harapin ang sakit na dinaranas mo ngayon. Huwag mag-isip na maghanap ng iba para sa iyong kapakanan, dahil mawawala ang respeto at reputasyon mo bilang isang babae at bilang isang ina. Isipin mo na lang ang mga anak mo, dahil hindi lang naman kaligayahan mo ang importante, kundi ang iyong dangal bilang isang babae. Ang pinakamagandang paghihiganti na gagawin mo, ang ibalik mo ang nawawala mong ganda. At ang dating ikaw na iniwan mo mula nang nag-asawa ka. Makipagtsikahan ka sa iyong mga kaibigan kahit hindi naman sila masyadong nakikinig. Pumunta ka sa mga magulang mo, kapatid mo, sabihin mo sa kanila kung anong nangyari sa buhay mo. Interesado man sila o hindi. Gumala ka pagkagaling sa trabaho kasama ng mga anak mo, o kaya maghanap ka ng paraan na mapagkakapirahan at ibuhos mo dyan ang oras mo. O post ka sa social media ng magaganda mong larawan na masaya ka sa buhay mo ngayon dahil nalalampasan mo ang mga pagsubok sa buhay. Ngunit wag na wag mong siraan ang asawa mo, dahil siya pa rin ang ama ng mga anak mo at ang taong sinumpaan mong mamahalin habang buhay. Kapag bumalik man siya sa buhay mo ulit, pag-isipan mong mabuti. Magdasal ka at humingi ng patnubay sa puong may kapal kung ano ang nararapat mong gawin. Dahil sa bandang huli, kailangan mo pa rin ng taong makakasama sa inyong pagtanda, at ang pinakamagandang panoorin kung iyong taong hinarap mo sa altar ay siya din yung taong kasama mo hanggang sa pagtanda. At sinunod mo ang sinumpaan mo sa harap ng buong may kapal at sa lahat ng tao. Pagdating ng panahon, kaya kayong ipagmalaki ng mga anak nyo
na kahit sa anumang pagsubok, di ninyo sinukuan ang bawat isa. Maraming salamat.